listen, let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise with my... Ang unang sugnay na tinasabi ng Iglesia ni Cristo sa John 1:1 ay, in the beginning was the Word, or sa Tagalog, nang pasimula ay ang salita. Para sa kanila, ang pangangaral na yung unang sugnay, ang salita doon ay isang pangako. It is a word of promise. Kaya kung babasahin natin at isasali natin yung kanilang translation, lumalabas sa ganito, nang pasimula ay ang pangako. So, yun ang magiging kalalabasan ng kanilang interpretasyon. At yung pangako daw na ito ay nasa Roma 1:2-3 na patungkol sa anak ng Diyos. Sabi rito na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi na David ayon sa laman. Now, ang pangakong ito ay makikita daw una sa pangako ng Genesis chapter 3 verse 14 and 15. Kangina ay Romans chapter 1 verse 2-3. Ito naman ang nakatala sa Romans 3:14 and 15. At sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahaz, sapagkat ginawa mo ito ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. So gusto natin pong ituwid itong kamaliang ito na ang word o salita o berbo ay isa lamang pangako. Naniniwala po tayo, tinaagrihan natin ang Diyos nagbigay ng pangako patungkol sa pagdating ng tagapagligtas. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat gaya nga ng sinabi doon sa Roma 1:2-3 at Genesis 3:15, kagaya po natin ng mga Kristiyano ay naniniwala sa pangako ng Diyos. Pero doon sa John chapter 1 verse 1, wala po tayong literal na bababasa doon na ang salita ay pangako. Kaya nga sabi ko kanina, kung gagawin natin, babasahin natin ayon sa interpretasyon ng mga INC, lalabas na ng pasimula ay ang pangako. Pero ang nakalagay po doon ay hindi po pangako, salita. In the beginning was the Word. It simply stated that in the beginning was the Word. So naniniwala tayo na ibinigay ang pangako. Pero para sa kanila, nang pasimula pa ay pangako na. Pero kailan nga ba talaga nabigay ng pangako ang ating Panginoong Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan sa pagbagsak ng sangkatauhan? Ito po ay nakatala sa Genesis chapter 3 verse 14 and 15. Kagaya ng sinabi rito, at sinabi ng Panginoon Diyos sa Ahaz, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng mga hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Mga kapatid, yung pong pangako ay hindi noong simula na nang pasimula, kundi ang pangako ay naganap pagkatapos na ang tao po ay bumagsak sa kasalanan. Kaya hindi po pwedeng sabihin na nang pasimula ay pangako. Teka, pasimula hindi pa nga po nalilikas sila Adan at Eva. Kaya napakamali na interpretasyon na sabing ang pangako ay nang pasimula. Ang pangako po ay nagsimula noong si Adan at si Eva ay bumagsak sa kasalanan. So yung claim ng INC na ang pangako ng kaligtasan ay noon pa lang sa simula
ay isa pong kasinungalingan at isa pong pagkakamali. Pangalawa na gusto ko pong manotice natin ay yung salita, yung word na word. Yung word po dito ay nagsisimula sa salitang word na capital letter W. Na ibig sabihin, ang word doon ay isang title patungkol para kay Kristo. Ang mga tagasalin na English, sinalin po ito para ipakita na si Jesus ang pinatutukuyan ng salita o verbo. Hindi po ito isang natural na salita lang o salita na lumalabas sa labi natin o labi ng Diyos, kundi ito po ay divine title. Ito po isang titulo. Ang layunin, bakit po capital letter? Yung salitang word o verbo o word o sa original ay sa salitang logos. Tingnan po natin dito sa original na pagkakasalin ayon sa Greek text. Ang sabi po rito, basahin ko muna sa salitang Griego, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ang keyword po natin doon ay yung salitang logos. Nang ibig sabihin ay word or salita, mensahe, kadahilanan, or pananalita. Nung panahon po ng ancient Greek, o kaya ng panahon ng mga apostle, lahat po ng writings ay puro capital letter. Wala po itong tuldok, kuwit, o ano pa mang tinatawag natin dito na naghahati-hati. Lahat po yon ay capital letter. Kaya sa Greek ay wala po tayong makikita na may capital letter. Kaya pero ang tanong natin, bakit gano'n nung isinali na ito sa English ay meron ng capital letter? Ganito po kasi, ang mga translator, kinapitalize po nila ang salitang word. Ibig sabihin, yung salitang logos, ginawa nilang capital letter na L na logos o word na ay sinasabi ay hindi po ito common word o pananalita lang. Si Apostle Paul ay ginamit ang salitang logos for a divine title bilang pre-existent ng anak ng Diyos na ang kasing halaga po nito ay kagaya ng liwanag ng mga titulo, the way, the truth, the life, the shepherd king, at iba pa. So yung salitang word na capital letter W ay isang personal title ng Panginoong Hesus. Kaya ito po isalin from Greek to English, dito natin nakita. In the beginning was the word. Yung word po doon ay capital W. So, sa biblical and theological reason, kasi kagaya ng John chapter 1 verse 14, and the word became flesh and dwelt among us. Kaya, isinali nila na sa capital letter na W, yung logos doon na pag tinignan natin ay L-O-G-O-S, logos capital letter L, at doon sa English ay word, W capital W, sapagkat wala naman pong ibang salita na nagkatawang tao kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito maliwanag na isinalin po yung NRK hologos na small letter na L-O-G-O-S o logos, isinali na po sa capital na W o RD sapagkat ang pinatutukuyan po ng salitang word ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. It is about a divine person. Hindi po yung salita lang na lumabas sa labi o sa bibig ng nagsasalita. Kaya sa English Convention, yung title at proper names ay kinakapitalize. Kaya yung logo sa John 1:1 na ginamit ay title ng Messiah, kaya dito po makikita natin na ito po yung isinalin ay capital W O R D, word. Si madaling salita, ang John 1:1, capitalized na English, para ipakita nito'y titulo ng ating Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos. So sa Greek nga, sabi ko nga, walang capital sa NRK hologos, pero bakit itong isinali sa English, W na capital? Sapagkat ang pinatutukuyan po nito, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, kaya ito po ay divine title. At sa English,
sa rule po pagka-title, nagsisimula sa capital letter. Pangalawang sugnay nila, ang sugnay nila in the beginning was the Word. At sa kalawang sugnay, the Word was with God. Ang salita ay kasama ng Diyos. Sabi nila sa 1 Peter chapter 1 verse 19 to 20, yung salita doon ay hindi lang pangako. Sa sumunod na sugnay, sabi nila, ang salita ay nasa isipan ng Diyos bago palalangin ang daigdig. Kaya ang banggit ay kasama ng Diyos. Iyon po yung kanilang pagkakapaliwanag sa kanilang paghahati-hati ng mga sugnay. So para sa INC, nasa isip pa lang ng Diyos. Deuteronomy 18:18 to 19, ganito po ang kanilang pagkapaliwanag. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking mga iuutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin ayon sa kaniya. Mga kapatid, ang pinatutukuyan po dito at ang kausap ng Panginoon ay si Moses. Pero ang pinatutukuyan dito, nalilitaw ang isang propeta, walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pag tinignan natin, kailan sinabi na kasama ng Diyos ang salita? Nung pasimula. Pero ang sabi nila, kasama ng salita, kaya kinote po nila ang Deuteronomy chapter 18 verse 18 to 19. Mga kapatid, ito po'y hula sa panahon ni Moses ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung salita po doon, kasama na ng ating Panginoon Diyos. Kaya imposible na yung Deuteronomy 18 to 19 ay ang pinatutukuyan yung paparating pa lang na salita na magkakatawang tao. Kaya maliwanag po ayon sa salita ng John 1:1, ang salita ay kasama na ng Diyos. Para sa kanila, yung salita kasama ng Diyos kasi pangako. Okay, paano po natin to bibigyan ng walang saysay? Ang word po ay hindi lang pangako na nasa isipan ng Diyos, kundi isang pangako at persona na nakatabi o kasama ng ating Panginoon Diyos nang siya po'y magsimulang lumika. Lalo pag nabasa natin ito sa Greek text. Sabi sa Greek text, sa English ay the word was with God. Sa Greek ay NRK, en hologos, kay hologos, en prostonteon, kay theos, en hologos. Ang gusto ko po mabigyan nyo ng notice dito, yung salitang prostonteon, yung salitang pros. Ang transliteration po niyan, kung titingnan natin sa English, ay towards, or pag tinignan natin, the word was facing God. Okay? So, magkaharap po sila pag tinignan natin yung kanyang transliteration sa English. Kaya, nung isinalin ito, sapagkat kasama ng Diyos ang salita ay sumasa Diyos, kaya maliwanag na yung salita po doon ay hindi lamang po isang pangako kasi kasama na ng Diyos. Wala rin po siya sa isipan ng Diyos. Bakit? Kasama nga proston teon. So yung preposition sa Tagalog na pros na pang-ukol ay a word to show the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. So ang tanong, yung po bang nasa isip at kasama ay pareho ang kahulugan? Yung isa kasama, yung isa nasa isip. Palagi ko po ay malayong sabihin na yung nasa isip at kasama ay pareho ang kahulugan. So, ang salitang kasama, besides nasa tabi in Greeks or toward, ay wala po sa isip. Nasaan? Nasa tabi. Hindi po nasa isip. Kaya yung kanilang pagkakapaliwanag na nasa isip ay isa pong kamalian o isa pong kasinungalingan. Pangatlong sugnay, the word was God.
In the beginning was the Word. That's the first clause. The Word was with God. Second clause. And third clause, the Word was God. Ayon po sa INC 1914, sa Lucas 1:37, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Umaagree naman po tayo dun na wala naman po talagang galing na salita mula sa Diyos na walang kapangyarihan. Pero pa sa kanila, ang salita na binanggit doon ay hindi persona. Sapagkat sabi nila, Genesis 35:11, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama naman po yun, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pero hindi po sinasabi doon na yung salita, salita lang. Sapagkat yung salita po na binabanggit doon ay isang persona. So ang unawa ng INC 1914, ang salita ay salita na lumalabas mula sa labi ng Diyos na binubuo ng titik, tunog at ng mga pagbigkas para po sa INC o Iglesia ni Cristo 1914. At ang sasali na kanilang ginagamit para palabasin ang salita doon ay just a plain word, ay yung Moffatt's translation na and the word was divine. Ang salita ay banal. Hindi po nila ginagamit na ang salita ay Diyos. Kasi referring to Jesus na salita, maliwanag na sinasabing ang salita ay Diyos. Sapagkat di po sila naniniwala na si Kristo ay Diyos, kaya ang ginagamit nilang salin ay yung and the word was divine or banal. Tapos verse 14, at nagkatawang tao ang salita ng Diyos. Sabi nila, ang nagkatawang tao ay hindi ang Diyos kundi ang salita, meaning the mere word or the speech of God on verse 14. Hindi raw po Diyos ang nagkatawan o naging tao, kundi yung salita ang naging tao. Totoo ho ba yun? Nininiwala po tayo ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya lang, sabi nila na yung word doon ayon sa INC ay napaka makapangyarihan. At ang fulfillment nito ay nang si Maria, yung salita ay ipinagdalang tao. Matthew chapter 1 verse 18 to 20, ang fulfillment o kaganapan ng salita na nagkatawang tao ay walang iba nung araw na si Maria ay magbuntis sa Panginoong Hesus. Ito po sabi ng Matthew chapter 1 verse 18 to 20. Ang pagkapanganak kayo si Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kayo bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa malalaking matuwid, at ayaw na iyag sa madlang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapot samantalang pinag-iisip nito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag ka magamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Maliwanag po, tayo naniniwala na si Jesus ay tao at ang dinadala ni Maria ay tao. Sapagkat ang salita na walang iba kundi ang Panginoong Jesus ay nagkatawan tao o nasa kalagayang tao. Sabi ng INC, hindi ang Panginoon na nagkatawang tao, kundi ang salita ng Diyos. Anong salita? Yun na nagagaling mula sa labi ng Diyos, na sabi ko nga po kanina na binubuo yung salita ng alpabeto, ng pagbigkas at saka ng tunog. Para sa kanila, hindi si Kristo ang salita. Paano natin to itutuwid at pabuya-walang bisa at saysay yung kanilang paniniwala at sinasabi o maging tinuturo? Ang naging laman ay walang iba po kundi ang salita. Take note, lagi kong sinabi kanina, a big capital W, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo mula pa ng pasimula. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Gagamit tayo ng isang salin ng banal na kasulatan para lalo nating maunawaan na si Kristo ay umiiral na
o existido na ng pasimula pa lamang. Pag sinabing pasimula, on the day God created the heavens and the earth. Sa Living Translation, ito pong nakalagay. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Bago umiral ang lahat, may Kristo na. At yung Kristo po na yun yung word na kasama ng Diyos, na nakasama ng Diyos, na nabubuhay at tunay po na siya ay Diyos. Na baka tanongin nyo, ay dalawa ang Diyos na pinaniniwalaan natin. Hindi po, isa lang ang Diyos. Pero dalawang persona ang ipinapakita po sa John 1:1. In the beginning was the Word who is with God and who was God and God. Kaya dalawang persona po ito. Hindi po ito dalawang Diyos. Bishop, paano naging isa yan? Dalawang God ang binabanggit dyan. Opo, dalawang person of God. Pero isa lang po ang God because Jesus said, my Father and I are one. Ang pagkagamit po doon sa John 10:30 ay word na are. At ang are po ay plural. At ang sabi niya, my Father and I are one. So ibig sabihin, tama ba ang mga oneness belief na ang ama ay ang anak at ang anak ay ang ama? Hindi po. Sapagkat sumunod ng mga talata, sinabi ng Panginoon, sabi niya sa mga Hudyo, ang ama'y nasa akin at ako'y nasa ama. Hindi po niya sinabing, ako ang ama at ang ama ay ako. No, the Father is in me and I am in the Father. Kaya ang mga Hudyo dumampot po ng bato. At sabi ng Panginoon, sa anong paraan at sa anong dahilan ako inyong babatuhin? Anong ginawa kong mali? At sabi ng mga Hudyo, tao ka lamang, nagpapanggap kang Diyos. Sapagkat para po sa kanila, ang angkin mo na ikaw ay anak ng Diyos, you make yourself equal to God. So ang ating Panginoon po, ang salita, ang nagkatawang tao. Hindi po salitang-salita lang na plain word, kundi salita na existido na, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung salita pong yon, Revelation 19:13, at siya'y nararamtam ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Wala pong ibang berbo kundi ang ating Panginoong Hesus. Bakit ang kanyang kasuotan ay nawisikan ng dugo? Sapagkat ang kanyang pong buhay ay inihandog para sa atin. Tinubos po tayo ng kanyang dugo upang tayo po'y maligtas sa kapangyarihan ng kasalanan at sa bunga po nito. Hindi lamang po physical death, but at the same time, eternal death, spiritual death, and then eternal death. Siya po ay ang salita na nagkaroon ng kalagayang tao. Sapagkat naniniwala po tayo na si Jesus ay truly God, truly man. At ito po ay pinatutuhanan ng salita ng Diyos sa Roma 9:5. Ganito pong nakasulat, na sa kanila ang mga magulang. At sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. Diyos na maluwalhati, magpakailanman, siya nawa. Baka may magsabing, Bishop, doxology po yan. Yes, it's true po, it's a doxology. Pero gusto ko pong maunawaan natin na sinasabi na mula sa mga Hudyo, sa lahi ni David, sa tribo ni Judah, manggagaling ang Diyos na nasa kalagayang nasa laman. Diyos na maluwalhati, magpakailanman. Ang Panginoong Hesus, meron pong dalawang kalikasan. Ang likas ng kanyang kadiyosan at ang likas ng kanyang katauhan o pagiging tao. We believe, based on the Word of God, Jesus is truly God and truly man. So the word there is not just divine. Ayon sa Mopa translation na the Word was divine. Hindi po. The Word is truly God. Dineclare na po ng Word of God na si Jesus, the Word, was God. Hindi po lang siya divine. Siya po ay God. So anong conclusion po ng paghahati-hati ng relihiyong ito na ginawa nilang tatlong sugnay? Pinatutunayan ng katuparan, sabi nila,
ng ipinangakong salita na nasa isipan ng Diyos mula pa ng pasimula, at ang salita ay tao na siyang katuparan. Sapagkat para sa kanila, si Kristo po ay tao. So, ito po yung kanilang konklusyon. Si Kristo po ay hindi tao. Si Kristo po ay tao lang, taong-tao lang. Pero sa ganang atin po, si Kristo hindi lang po tunay na tao, kundi siya rin po ay tunay na Diyos. Ano sinasabi ng Bible? Maliwanag na sinasabi po ng Biblia o ng salita ng Diyos na ang salita ay Diyos, kasama ng Diyos, Diyos na ng pasimula. Wala pa po siya ritong katawan o kalagayang tao. Pero siya po'y existido na kasama po ng Diyos, ng ating Ama. Kaya, excuse me po, ang binabanggit po doon na salita ay Diyos na kasama na ng Diyos. Ulitin ko po, dalawang persona ng iisang Diyos, maliwanag sapagkat di nila matanggap ng salita doon ay Diyos. Kaya, hinati-hati po nila ng tatlong bahagi para sa ganun may paliwanag at maipakita nila yung kanilang doktrina o aral ay mapaniwala po ang kanilang mga miyembro at ang kanilang mga binabahagi na ng salita. Hindi po dapat hatiin ang John 1:1 sapagkat sa pamamagitan ng paghati-hati o pagsusugnay-sugnay, sa maliwanag lang po na pagbasang dire-diretso ay maunawaan natin na ang salita ay walang ibang kundi ang Panginoong Kristo at ang salita ay tunay na Diyos. Sabi nga, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Siguro naman po, kahit 7 taong nag-aaral, pag pinabasa mo at pinaunawa sa Kanya, hindi na po kailangang hati-hatiin o sugnay-sugnayin. Maliwanag ang salita, kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos. Yan po ang deklarasyon ng banal na kasulatan. Kaya maging maingat po tayo sa kanilang mga aral sapagkat ang gagaling po nilang mag-twist ng katuwiran para gawing mali. At yung tama, gawing mali, at yung mali, gawing tama. Magaling po silang mag-twist ng salita ng Diyos. Gaya ng ginawa po nilang pagsusugnay-sugnay na sa isang simpleng basahan ay maunawaan mo na kaagad. Pero bakit nila pinagati-hati? Para maipalabas yung kanilang maling aral. Ano po ang ating analysis doon sa kanilang ginawang pagsusugnay-sugnay o yung tatlong sugnay? Ang paraan ng paghahati ng Iglesia ni Cristo sa 1:1 ay nagpapakita ng maling paghahati ng salita ng Diyos upang maipalabas ang kanilang maling turo o aral ay tumpak. In other words, para ipakita na si Jesus ay tao lang. Hindi lubos ng Diyos, kaya kailangan pong gawin nilang tatlong sugnay. Ang ganitong pamamaraan isang gawain po ng kaaway ng Diyos upang iligaw ang lahat ng mga tao sa katotohanan. Kaya aking pong paalala, maging maingat at mapagsuri sa mga aral na ating naririnig at tinatanggap. Ano po ba talaga ang tunay na aral ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Ang tunay pong aral ay ganito, dinideklara ng banal na kasulatan na si Kristo ay tunay na Diyos o tunay na tao. Babasahin po natin yung mga referensya na sinasabi ng banal na kasulatan at tawa maging tulong po ito sa atin sa sino mang mga ngaral na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. At si Kristo ay hindi existido sapagkat ayon sa ating binasa kanina, existido na po siya ng pasimula pa kasama ng Diyos. Now, tingnan naman natin yung kanyang dalawang kalikasan, yung tunay na Diyos, tunay na tao. Ulitin ko po, Roma 9:5, na sa kanila, ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, na siyang lalo na sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Si Kristo raw po ay nasa laman at Diyos na maluwalhati magpakailanman. Ang tanong, si Jesus po ba o si Kristo may dalawang kalikasan? Ayan po, maliwanag pa sa sikat ng araw.
John 1, 1 to 3 and then verse 14. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi na ginawa kung wala siya. So mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, kasama pong gumawa ng Diyos, o sabihin natin siya po ay co-creator, o kaya po ay kamanlilikha. Maliwanag po sa verse 3, kahit gumamit pa tayo ng ibang salin, na totoo po sa kanyang sinasabi, ang ating Panginoong Hesus po ay kamanlilikha. So kagaya ng ating lesson nung nakaraan, the Creator, ang Ama ang nagsalita at ang Ama dumaan sa Anak. The Word was spoken through the Son. And the Holy Spirit brought the Word that the Father has spoken through the Son, because the Holy Spirit is the power of God. So, maliwanag sa John chapter 1 verse 3, walang magagawa at malilika kung ang Panginoong Hesus ay absent o wala nung panahon ng pagkakalika. Bakit? Sapagkat lalabas po na kahit may nagsalita, wala namang anak na siyang dahilan para lumabas ang lahat ng bagay, because the word was spoken through the Son, wala pong malilika. Verse 14, at nagkatawang tao ang berbo. Sino yun? Ang salita, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kapatid, wala naman po sigurong tatanggi na ang salitang binabanggit doon na nagkatawang tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Another one, Philippians 2:5-8, mga karoon nga kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Maliwanag mga kapatid, ang Panginoong Hesus nasa anyo o kalagayang Diyos, pero hindi niya pinagpilitan ang kanyang pagiging kapantay sa Diyos. Kundi ano sabi ng verse 7? Kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So alin ang kanyang hinubad? Ang pagiging kapantay ng Diyos. Kasi siya po ay likas na Diyos. Verse 8, at palibasay nasumpungan sa anyong tao. Kaya kung sasabihin ng ating mga nangangaral na, nasa anyong Diyos lang naman pala si Kristo. Teka, verse 8, hindi nyo tatanggapin na si Kristo ay tunay na tao. Bakit? Nasa anyong tao lang siya. Sapagkat ang pagkabanggit po ay ganito, at palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Binabanggit po dito yung kanyang kalagayang Diyos, and then afterward, nandoon siya sa kalagayang tao at namatay para sa ating katubusan sa kalagayang tao. Siya po ay Diyos, kapantay ng Diyos, hinubad niya ang kanyang kalagayang kapantay ng Diyos at naging kapantay ng tao para po siya'y mamatay para sa atin. So maliwanag sa banal na kasulatan. Sapat na po siguro itong mga talata na aking naipakita sa inyo ng ating Panginoong Hesus po ay Diyos na nagkatawang tao, kaya sinasabi natin tunay na Diyos, tunay na tao. Bilang Diyos, ang mga katangian po na kay Kristo bilang Diyos, hindi pa po siya nagkakatawang tao, ay equal in essence, substance and nature. Halimbawa, siya po'y kako-creator ng Diyos, ang Diyos po'y malilika. Ang ating Panginoong Hesus po ay kamanlilikha. Ang ating pong Panginoong Hesus, lahat ng katangian ng Diyos ay nasa Kanya at kapantay po nga niya ang Diyos. Baka may magtanong sa atin, kung si Jesus kapantay ng Diyos, ang Diyos omnipotent, omnipresent, omniscient, di
bakit si Jesus hindi niya alam ang araw na kanyang muling pagbabalik? Kung kapantay siya ng Diyos, di dapat omniscient siya. Opo, pero gusto ko pong maunawaan natin, nung sinabi ng Panginoong Jesus, hindi ko alam anong araw, anong oras ako babalik, siya po ay nasa kalagayang tao. At tinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos at sa kalagayang tao, mababa po siya sa Diyos sapagkat siya po ay isinugo. Wala pong po pwedeng mas mataas pa o kapantay ng isinugo yung nagsugo. Mas mataas po yung nagsugo kaysa sa isinugo. Kaya kung tatanungin natin si Jesus ba ay omniscient? Opo. Omnipresent? Opo. Ano sabi ng Panginoon? Ako'y sa inyo hanggang sa wakas ng mundo ng kanya po alagad ay kanyang pinahahayo. So, omniscient, omnipresent, yes. Ngayon ang ating Panginoong Hesus ay nasa kalangitan, alam na po niya kung kailan siya babalik. Pero nung siya nandito sa kalagayang tao, bilang tao po, nag-grow up po siya sa knowledge and understanding. At lahat ng kanyang ginawang himala, ay ginawa po niya yon sapagkat ang Espiritu Santo ay sumasa kanya. So si Jesus po ay tunay na kapantay ng Diyos, yung essence, yung nature, at saka yung substance. Sabi nga ay homoousios, same substance. Ang ating Panginoong Hesus kung ano ang Diyos. Bilang tao, ang lahat ng katangian at karanasan ng tao ay kanyang naranasan. Naranasan po ba niyang magutom, mauhaw, mapagod? Opo. Kasi nga po siya nasa kalagayang tao. Kaya lahat ng kalagayan ng tao ay naranasan niya. Ang tangkauli-ulian ang siya po ay mamatay. Kasi bilang tao, tayo pong lahat ay mamamatay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And you may ask me, bakit po siya namatay? Ang kabayaran pala ng kasalanan ay kamatayan. Si Jesus, hindi naman po siya nagkasala sapagkat ang sabi ng 2 Corinthians 5:21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Hindi po siya nakakilala o nakagawa ng kasalanan. Pero po siya ay tinukso ng dyablo at inulit ng ilang beses na tuksuhin para po siya magkasala. Gaya ng unang Adan, si Jesus po, ikalawa at huling Adan, tinukso po. Ang unang Adan, bumagsak sa kasalanan. Ang ikalawang Adan, ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya bumagsak sa kasalanan. And we thank God. Kaya yung kanyang banal na dugo ay sapat na para pantubos sa ating mga kasalanan. So, ang ating Panginoong Hesus po bilang tao, nakaranas ng lahat ng bagay na karanasan ng tao. Narungkot po siya. Naroong na-stress po siya lalo ng gabing malapit na po siya kinabukasan ipako sa krus. At ang sabi niya, Ama, kung maaari lang lumagpas ang sarong ito. Gayon man, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Siya po'y nagpailalim at sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Hindi po siya nagkasala, so qualified. Siya ay tunay na Diyos, tunay na tao. At ito po'y pinapatunayan sa Council of Chalcedon. Ano po yung Council of Chalcedon? Ito pong council na to ay sapagkat may mga error na po lumalabas sa mga time na yon, ng 451 AD, pinapatunayan ano ba talaga ang Panginoong Hesukristo. Itong Council of Chalcedon na declaration ay nagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos, tunay na tao. Siya po ay isang persona lang, one person. Hindi po siya two person at meron siyang sa kanyang dalawang kalagayan, tunay na Diyos. Tunay din po siyang tao. Dalawang kalikasan na nasa isang persona. Ang tawag po doon ay hypostatic union or hypostasis na hindi po dapat pinaghahalo. Si Jesus ay union, hindi po blending, hindi po fusion. Kaya kung sino man magtuturo na siya'y blended, nako, mali po itong aral ng hypostatic union. At doon sa kanyang hypostatic union, hindi po ito nabago. Ibig sabihin, doon sa hypostatic union, nandun yung divinity o deity
nandun din po yung humanity. Hindi pwedeng nawala yung deity, tapos nawala o kaya nawala yung humanity. Hindi rin po ito nahahati na kagaya ng error ni Nestorius na dalawang persona, isang Diyos, isang tao. Ay hindi po. Sa isang persona, nandoon yung kadiyosan at nandiyon yung pagiging tao. So, hindi po napaghihiwalay. Bakit mahalaga ito? Sapagkat bago po ang Council of Chalcedon, may mga maling aral na po o heretic teachings, kagaya ng Docetism, na sinasabi nila na si Jesus ay divine, hindi human. O yung tinatawag din nating Gnosticism. Sa Eutychianism naman ay pinaghalong Diyos at saka tao. Ulitin ko po, hindi po siya pinaghalo. Hindi po siya pinagsanib. Union siya. Kaya sa Eutychianism, nawala yung kanyang pagiging tao, naging pure God na lang siya. So, ang iba naman, sabi ni Nestorius, ay dalawang persona. Si Jesus ay isang person lang po, hindi two person. So, sa Nestorius teachings, kaya lumabas po itong Chalcedonian Declaration para itong mga aral na ito patungkol sa heretic teaching kay Jesus Christ ay pawalan po ng bisa or saysay. So, ang Chalcedonian Declaration ay pinoproteksyonan na si Jesus ay fully God. Si Jesus ay fully man. Both united in one person. Ulitin ko po, hindi po siya blending, hindi po siya fusion, siya po ay union. Kaya yung Chalcedonian Declaration ay standard ng Christology ng Roman Catholic, Eastern Orthodox, and most ng mga Protestant traditions. So, maliwanag po. At sabi rito, we confess one and the same Son. Aming ipinapayag na iisa lang po yung anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Perfect na human, perfect na God or divine. Truly God, truly man. Na kinikilala sa dalawang kalikasan na hindi nagbabago o nabago at hindi napaghahati-hati. Ang distinction po na to, kitang-kita yung kanyang deity and humanity. Hindi po nawala nung nagkaroon ng tinatawag na union. Na sa isang person, meron isang hypostatic union. Hindi po nahati, hindi nagbabago. The Son and only begotten God, Word of God, none other than the Lord Jesus Christ. Okay, so bilang konklusyon natin ngayong gabi, si Jesus ay truly God as explicitly declared by Apostle John in John chapter 1, verse 1 to 3, na siyang pong pinamamalian na si Jesus ay Diyos na isang reliyon na si Kristo ay nagtuturo na taong tao lang. Babasahin ko po bago tayo magwakas ang John 1, 1 to 3. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos with God. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, tunay na Diyos, yes. Tunay na tao, yes. Nasa Bible ba? Yes. Hindi po pwedeng si Jesus tunay na Diyos lang at nawala yung kanyang pagiging tunay na tao. Hindi rin naman po pwedeng si Jesus tunay na tao lang na wala naman yung kanyang pagiging tunay na Diyos. Hindi po. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang ating pong Panginoong Hesus, tunay na Diyos, tunay na tao. Fully God, fully man. Magandang gabi po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos at nawa, naging maliwanag po ito at lalong malinaw para sa atin sa pananampalatayang Kristyanismo na may isang Kristo na may dalawang kalikasan, truly God, truly man. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. Bro Rasha.
Okay, so shoutout muna tayo mga kapatid sa ating nasa live. Nandyan si Evelyn Suratos. Thank you, Bishop. Sabi niya, Enzo Melania Luneta, shoutout sa kanya kay Betty Ray. Beda Ray. Ayan. Kapag sinabing si Kristo hindi tunay na Diyos, nangangahulugang si Kristo ay Diyos-Diyosan? Hindi. Pag sinabing hindi tunay na Diyos, hindi lang talaga tunay na Diyos. Ibig sabihin, merong counterpart yun eh. Pag sinabi nilang hindi tunay na Diyos, tao lang siya. Sapagkat dalawa lang ang pamimilian, Bro Rashi. Kundi tao o kaya Diyos. Kaya pag sinabi mong hindi tunay na Diyos, pwede rin sabihin siya Diyos-Diyosan. Pero ibig lang sabihin nila, pag sinabing hindi tunay na Diyos, tunay na tao lang siya. So yun yung ating pinamamalian ngayong gabi na si Jesus, hindi lang tunay na tao, siya po rin ay tunay na Diyos. Bro Rasha. Okay, shoutout kay Rose Colante Santiago, kay Emmy Alfonso, Pastor Brian Badao, Emily Okada, watching from Japan daw. Ayan, si Joseph Militar, sabi niya, bakit po hinahati sa tatlong sugnay ng INC ang John 1:1? Kasi pag hindi nila hinati-hati o sinugnay-sugnay, Bro Rasha, hindi nila maipapakita yung kanilang aral o doktrina. At nakita natin kanina, sa bawat pagsusugnay-sugnay, sa tatlong sugnay, meron silang mga interpretasyon. Pero pag binasa mo lang ito ng dire-diretso, maunawaan mo na yung salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ngayon, kailangan nila itong gawing sugnay-sugnay para maipakita nila na yung kanilang ipinangangaral na mali, tama. Kasi pag hindi nila pinagsugnay-sugnay, hindi nila malilin lang yung kanilang mga miyembro at yung mga taong sa kanila ay nakikinig. So yun ang dahilan bakit nila pinagsusugnay-sugnay para sa ganoon marami silang mailigaw. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Okay. Diyan din si Ariel Duhapa. Amen. Shout out sa iyo, Bro Rashan, Bishop Iramis, Canoza Pele, syempre lagi-lagi kay Joshua Rosas, dito din kay Robbie Reyes. Magandang gabi po sa lahat. Nandyan din si Rose, si Roberto, si Emily Okada, yan si Cristita Colantes, at dito din kay Victor Santos. Emi Alfonso, sabi niya, bakit ba si Kristo ay siya din ama na talagang pinaniniwalaan ng oneness? Di ba pamumusong ang tawag doon dahil pinag-iisa nito ang ama at anak? Iba yung pamumusong, Bro Rasha, sapagkat mostly ang pamumusong is about sa Holy Spirit. Kaya lang, sabihin natin, ito isang mong anak at yung anak gawin mong ama. Maliwanag sa John 1:1, magkasama nga sila. Kaya magkaiba yung ama, magkaiba yung anak. Ang ama kasama ng anak at ang anak kasama yung ama na siyang Diyos. Now, bakit tinawag na ama? Because ang ibig sabihin ng ama ay source. 1 Corinthians chapter 8 verse 6, sa ganang atin, isa lang ang Diyos, ang Ama, na pinagmulan ng lahat ng bagay. Because the word Abba, sa Hebrew at sa Aramaic, ang ibig sabihin ay source. So, kaya si Jesus ay co-source. Hindi nangangulugan, sinabi na ng Panginoong Hesus, ako at ang Ama iisa, at pinaniwanag na nga niya, ang Ama ay nasa akin, at ako ay nasa Ama. Kaya magkaiba yung Ama at saka yung anak. Hindi yung Ama yung anak, at yung anak ay hindi ang ama. Kasi magkakaroon ng problema. Ang Panginoong Hesus nananalangin sa Ama, sa John chapter 17, verse 3 hanggang verse 5. Kung yung ama at saka yung anak, paano mangyayari na yung isa nasa lupa, yung isa nasa langit, nananalangin at may pinapanalanginan? Magkaibang persona, yung nananalangin at saka yung pinapalanginan. So magkakaroon sila ng problema. Another one sa Matthew 3:16 and 17. Ang ama nagsalita sa kalangitan. Yung anak nabasa kasi binautismoan. Yung Holy Spirit bumaba sa anyong kalapati at dumapo sa anak. Simultaneous ito, sabay-sabay. 3 persons to na lumitaw. Kaya hindi pwede na yung ama naging anak, yung anak naging Holy Spirit,
Tapos, isang person lang sila. No, they are 3 persons. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang Diyos, 3 ang persona. Sana yung mga kaibigan nating mga oneness, maisip ninyo na may problema kayo. Kasi ang banal na kasulatan, maliwanag na nagtuturo, there is one God, one being, with 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasya. Okay, siguro ang next question manggagaling sa akin. Usually kasi bro, ginagamit nila yung argument na ito. Wala ko narinig, Bro Rasya. Wala ba? Hello? Mic test? Naka-mute ka yata? Hello? Nandiyan na ba? Hello? Nandiyan na ba? Hello, hello? Hello, Bishop? Wala Sorry, pa rin. Bro Rasya. Wala akong naririnig. Ito, nadidinig mo? Hello? Bishop? Nawawala. Dinig ba ako sa live? Hello? Hello, hello? Nadidinig ba ako sa live? I think si Bishop. Ayan, so shoutout mo na mga kapatid kay Susan Garcia, Luciana Torrente, Flore Waiting lang po, Iramis. Bro Rasya. Wala akong naririnig sa tinig mula sa iyo. Ayan, siguro hindi na nadidinig ni Bishop Baka Iramis. nagka-problema yung ating sound dyan sa iyong sa iyong hello, mic place. test. Hello, Bishop. Sa live po dinig. Ayan. I don't know kung sa kay Bishop siguro. Anyway, ganito po. I believe na si Brother Rasya, nakikita po kung gumagalaw yung kanyang picture dito. Bilang pangwakas na pananalita, sapagkat I think nagkaroon po ng technical problem, gusto ko po ipaalala ng Panginoong Hesus ay tunay na Diyos, tunay na tao. Ang atin pong tinuwid lamang ngayon ay yung pangangaral na si Kristo ay tunay na tao lang o taong-tao lang. Siya po ay tunay na Diyos. Tunay na Diyos na ating tagapagligtas. Tunay na tao sapagkat ang kanyang dugo po ay naging sapat na pambayad para sa ating kaligtasan. Kung si Jesus ay hindi tunay na Diyos, wala po tayong redemption. Sapagkat siya po ang namatay para sa atin. Kung hindi naman po siya tunay na Diyos, hindi naman po magiging sapat yung ating kaligtasan sapagkat ang Diyos po ay tagapagligtas. Nawa ngayong gabi na naipatunayan po natin na yung maling pinangangaral patungkol sa John 1:1 ay naituwid po natin. Si Kristo po nagpasimula ay ang Diyos, kasama ng Diyos at ang Diyos, ang salita na nagkatawang tao. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. God bless you all po at ang ating Ama sa Langit. God bless you all. God bless you all. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Bishop Iramis at sundan nyo lagi yung Russia TV at lagi-lagi dahil dito nagla-live si Bishop Iramis. So 7 PM yan mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV dahil ang mga podcast ni Bishop ay papunta din doon. At syempre mga kapatid, please follow sa aking Facebook, Russia TV, Russia Vista dahil dito ako laging nagla-live. So magpo-post kami ulit mga kapatid ng aming yung kung may katanungan po na lang, doon na lang po mag-PM sa comment at sasagutin ko na lang po. Pasensya na po at wala po ako naririnig dito sa aking lugar. Ayan, God bless you po. God bless you po. Ayan, thank you. So mga kapatid, I think meron kaming technical problem, hindi kami nagkakadinigan dito. So mga kapatid, maraming salamat at please follow Bishop Iramis at
You can follow him also mga kapatid sa kanyang Facebook dahil nakatag naman yung pangalan niya dyan. At yung mga question dyan, pwede nyong i-post dahil sisikapin ni Bishop Iramis na masagot. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Walking through the valley low, feeling your light around me glow. In the darkness, you're my guide. In your love, I will abide. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace, I am reborn. Your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. When the storm is raging, you're the voice I long to hear. Steady anchor for my soul. In your hand I